After the previous chapter kung saan ay nagbalik na ang Heian era form ni Sukuna, ay ngayon na lumabas na ang spoilers para sa chapter 238 ay finally masasaksiyan na natin ang napakaangas na simulan ng tunay na labanan between Kashimo Hajime versus Sukuna. At syempre may witness din natin ngayon ang biglaang pagdating ng dalawa pang sorcerer na ngayon sasabak na ngayon sa labanan. Kaya na may huwag na natin patagalin pa. Let's go. So na eksena ng chapter ay may kita kagad itong si Sukuna na papalapit ngayon kay Kashimo. Kung saan ay habang papalapit ito ay ina-analyze naman ngayon ni Kashimo si Sukuna gamit ang X-ray vision nito, in which ay ayon dito sa nakita ni Kashimo na si Sukuna umano ay isang perpektong individual. Matapos yan ay gumawa naman ng hand sign si Sukuna gamit ang dalawa nitong kamay. Sinabi rin dito na ang pagkakaroon daw ng 4 na braso at 2 bibig ni Sukuna ay isang napakalaking advantage para sa kanya kumpara sa mga normal na sorcerer o tao. Dahil habang ang 2 braso ay nagpe-perform ng hand sign, ang other 2 naman ay maaring makakagamit pa ng curse tools and can be used to defend or attack. Dadag pa, dahil sa 2 bibig ni Sukuna ay nakakapag-chant daw ito ng walang tigil na hindi pumapagod sa kanya mga lang since na 2 nga ang mga bibig nito. Also kahit nasa deformed na katawan nito, ay may kakayahan pa rin dong si Sukuna na gamitin ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Matapos niyan sa next panel ay sinabi dito na gamit ang katawang to ay natalo daw ni Sukuna noon ang elite soldier ng Fujiwara clan na ang 5 Void Generals at ang Sun Moon Star Squad. Bukod dyan ay naparetreat din daw ni Sukuna ang elite soldiers ng Abe family at ng Sugawara family, which is ang pamilya na ancestors ni Gojo at Yuta. Kaya na may habang nakatitig si Kashimo kay Sukuna ay dito na ito nagsimulang mag-admire sa King of Curses na tinawag niya itong beautiful na isang being na equal sa perfection. Maya-maya pa ay dito na nagsimula si Sukuna ng umatake para sa close quarter combat kung saan itinamaan talaga ng gusto si Kashimo at napatras. However, bumawi naman si Kashimo sa pamamagitan ng pag-release ng isang atake. Ngunit habang patungo na ngayon ang kanyang atake kay Sukuna ay dito ay bigla namang nag-chant si Sukuna at sinabihan si Kashimo na iwasan daw nito ang kanyang gagawing atake. In which ay matapos niyan ay dito na nabakawala si Sukuna na napakalaking dismantle na humiwa sa atake ni Kashimo at ang slicing attack na ito ay ang atake na pumatay kay Gojo noon. Kung saan ay dito naman kay Kashimo ay nagawa pa niyang maiwasan last minute ang atake na may minor injury lamang. Matapos yan ay may kita naman ang napakalaking pinsala na nagawa ng atake ni Sukuna na tinawag ni Kashimo ang slicing attack na kayang ikat ang mundo. Maya-maya pinagsalita naman dito si Sukuna tungkol kay Yuruzo noon na sinabi daw nito sa kanya ang tungkol sa pagmamahal. Na ayon kay Sukuna na nagkamali daw si Yuruzo ng tinuruan na dapat ay ang tinuruan na lang sana ni Yuruzo noon patungkol sa pagmamahal ay sina Gojo o Kashimo na lang sana at hindi siya. Matapos makapagsalita ay dito na kumilos ng mabilis si Sukuna na sa sobrang bilis ay di kagad nakapag-react dito si Kashimo, which by then ay dito siya nagawang magulpi ni Sukuna at napatalsik. While habang nasa mid-air naman ay nag-attempt naman ngayon si Kashimo ng isang atake kung saan ay laking gulat niya na ang ginawang pang-counter ni Sukuna sa kanyang atake ay isang malanet na napakalaking dismantle slashes. With no time to dodge ay sa sumunod naman na panel ay may kita ang isang eksena kung saan ay nakatayo ngayon ang matandang si Kashimo na ngayon pinipreach naman ni Sukuna na ayon dito na noon ay china-challenge daw palagi si Kashimo ng mga sorcerers upang ma-acknowledge lamang sila ni Kashimo. Pero ang lahat daw na humamon kay Kashimo ay siguro pinatay daw niya lahat. Kaya ang tanong dito ni Sukuna na kung ang pagpatay daw ni Kashimo sa mga humamon sa kanya ay hindi raw pala isang form of mercy, then ano pa ba raw ang ibig sabihin ng mercy? Kung saan ay matapos masabihan ni Sukuna ay bumalik naman si Kashimo sa kanyang current appearance. Dito ay napatuloy pa rin si Sukuna sa kanyang mga pagpre-preach kay Kashimo mga kaibigan na sabing minamahal daw sila dahil sa malalakas sila. Kaya bakit mababahala pa raw siya sa pagiging lonely? Kung kaya't sagot naman ni Kashimo na kung ganun ay dapat satisfied na raw pala noon si Sukuna. Kaya bakit inisplit pa raw ni Sukuna ang kanyang mga soul noon upang makapag-travel sa time at mabuhay ngayon sa present? Kung saan isagot naman ni Sukuna na matapos daw kasi niyang maintindihan ang pagmamahal o kung ano ang love ay napagtanto niya na ang pagmamahal pala ay isa lamang na basura. Dahil pa ni Sukuna na ni kailanman ay hindi raw niya inisip na masasatisfy siya dahil sa tulong ng iba. Dahil kumakain lang naman daw siya kung kailan niya gusto, na nabubuhay lamang siya para sa kanyang sarili. Na kung hindi raw siya masukat-sukat ng iba, problema na raw nila yun. Kung saan ay nang tinanong naman ni Kashimo si Sukuna kung nabagot ba raw ito, sagot naman ni Sukuna na masarap daw ang lasa ng mga tao. Matapos niyan ay back to reality ay dito ay may kita na nabasag na ang domain barrier ni Hakari. Kung saan ay may kita si Hakari nakangiti habang bakas naman ang ines sa mukha ni Uraume. And at the same time ay dito ay napangiti naman si Sukuna nang bigla nang dumating dito mga kaibigan si Higuruma at ang one and only Yuji Itadori na ngayon parang may kakaibang ginagawa ngayon si Yuji sa kanyang braso. Kung saan ay makikita natin dito na nagbabago naman ang anyo ng mga braso ni Yuji. Sa parte naman ni Sukuna ay sinabihan lamang niya si Yuji na ano ba raw ang posibleng magagawa ngayon ni Yuji. So it seems ay ina-underestimate pa rin ni Sukuna itong si Yuji mga kaibigan. So yan I guess down na
talaga si Kashimo mga kaibigan. So dalawang chapter lang pala ang tinagal ni Kashimo. At ngayon si Gurumana at Yuji ang sasabak laban kay King of Curses. Habang magsisimula na rin ang bakbakan ni Hakari at Uraume. And I'm guessing na parang nakuha ni Hakari ang jackpot mga kaibigan. So fight after fight ang ating masasaksiyan sa next chapter. At abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa mas accurate pa at mas exciting na chapter review for this chapter 238. Ayan, also gusto ko lang din ipaalam na break po ang JJK next week. So no new chapter para sa JJK next week mga kaibigan. At dito mo natin tatapusin ang video. Kaya kung nagustuhan nyo naman ang review, can I get a like, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.